Ang batang lalaking ito ay nawala sa loob ng 8 taon, ngunit biglang bumalik, na labis na ikinagulat ng buong pamilya, dahil lahat sila ay akala ipatay na siya, nalunod sa dagat o namatay sa kung saan. Biglang pagkatapos nito, ang kanyang ina ay namatay nang hindi malinaw ang dahilan. Hiniling ni Jinman, ang batang lalaki, na magsagawa ng autopsy sa kanyang ina upang malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay, ngunit mariing tumanggi ang kanyang kuya, na nagsabing hayaan na lamang ang ina na magpahinga ng payapa. Maya-maya, hiniling ng kanyang hipag kay Jinman na iuwi ang anak nitong si Jian dahil patuloy itong nakabasag ng mga gamit sa lugar ng burol. Nang umalis si Jinman kasama ang pamangkin, isang lalaki ang dumating sa burol at nagpakilalang matandang kaibigan ni Jinman. Habang iniuwi ni Jinman ang pamangkin, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang ilay na nagbigay ng masamang balita. Sinabi niya kay Jian na babalik siya sa burol upang makipagkita sa mga magulang nito at may darating na kaibigan niya na kailangang buksan ni Jian ang pinto. Ngunit kailangan nitong magbigay ng bugtong at buksan lamang ang pinto kapag nasagot ito. Sumang-ayon si Jian at nagbigay ng bugtong. Anong hayop na kapag inalis ang buntot ay magiging kabayo? Ang sagot ay pusa, dahil kapag inalis ang TOT sa mao, ito ay magiging dima, na nangangahulugang kabayo. Pagkatapos, umalis si Jinman at nangakong babalik. Pagkaalis ni Jinman, isang binata ang dumating at sinubukang buksan ang pinto. Tinanong ni Jian ang bugtong sa kanya sa pamamagitan ng siwang ng pinto, ngunit walang sagot ang binata at nagawang buksan ang pinto. Pagpasok niya, may humila sa kanya palabas. Narinig ni Jian ang mga tunog ng labanan sa labas. Isang batang tiyuhin ang pumasok, nagpakita ng sagot na pusa sa kanyang telepono at nagpakilalang kaibigan ni Jinman. Nang mapansin ang isang paparating, hiniling ng binata kay Jian na maghintay sa loob ng kwarto. Pumasok si Jian sa kwarto at napansin na ang tiyuhin ay may suot na bakal na pulsera sa kamay. Isang lalaking may mahabang buhok na may dalang baril ang pumasok sa bahay. Narinig ni Jian ang mga sigaw sa labas at, sa pagtingin sa siwang ng pinto, nakita niyang ang batang tiyuhin ay inaatake ng isang lalaki. 2 estranghero ang pumasok sa kwarto at hinanap si Jian sa bawat sulok. Napansin ng lalaking naka-Amerikana ang bukas na bintana at, nang sumilip, nakita niya si Jian na nakabitin sa labas. Pinuri niya ang tapang nito, nakatulad ng kanyang tiyuhin, at hiniling na magbigay ng kamay upang hilahin siya pataas, ngunit bumitaw si Jian at lumapag sa isang sofa sa ibaba. Mabilis siyang tumakbo, ngunit nabangga ng isang sasakyan. Nagtipon ng mga tao sa paligid upang tingnan ang kanyang kalagayan. Ang lalaking may mahabang buhok ay tumingin sa kanyang boss na naka-Amerikana na may ekspresyong walang magawa. Dinala si Jian sa ospital para sa emergency. Sa kanyang pagdilat, narinig niya na ang kanyang mga magulang ay namatay na sa burol at ang kanyang tiyuhin ay hindi pa rin makontak. Sa gabi, biglang nagising si Jian at napansin ang isang papasok. Ang lalaking may mahabang buhok ay pumasok, nilagyan ng silencer ang kanyang baril, ngunit nang buksan ang kumot, mga unan lamang ang naroon. Nakataka si Jian sa labas. Habang tumatakbo sa hagdan, hinabol siya ng lalaking may mahabang buhok. Sinubukan ni Jian na buksan ang mga pinto, ngunit ang bakal na pinto lamang ang nabuksan, kaya pumasok siya doon. Inanunsyo ng lalaking may mahabang buhok sa kanyang mga kasama na natagpuan na niya ang bata. Binuksan ni Jian ang pinto ng isang silid na imbakan. Sa silid na ito, pumasok ang lalaking may mahabang buhok upang hanapin si Jian. Napansin ni Jian ang katawan sa tabi niya, ang kanyang ina. Binuksan ng lalaking may mahabang buhok ang bawat silid upang hanapin si Jian, at mahigpit na niyakap ng bata ang kanyang ina upang malampasan ang takot. Pumasok ang isang kasabwat, ngunit mula sa likuran, may ibang nagpaputok ng baril patungo sa lalaking may mahabang buhok. Nanginginig si Jian sa mga putok na narinig mula sa labas. Maya-maya, binuksan ni Jinman ang silid at nakita ang pamangkin na natutulog sa tabi ng kanyang hipag, kaya binuhat niya ito sa balikat, tinakpan ang katawan ng hipag, at inuwi ang batang nawala ng parehong magulang. Isang buwan pagkatapos, dinala ni Jinman ang pamangkin sa isang malayong bahay. Pagpasok, nadapa si Jian, ngunit sinabi ng tiyuhin na hindi siya ang magulang nito, kaya hindi niya ito aalalay tulad ng ginawa ng mga magulang nito. Umalis si Jinman, iniwan si Jian na mag-isa sa bahay, habang dala ang mga gamit. Sa gabi, habang natutulog si Jian, tinitigan siya ni Jinman, na alala ang sinabi ng doktor na si Jian ay may selective mutism at dissociative amnesia, dahil sa trauma ng pagkamatay ng mga magulang, kaya kailangang uminom ng gamot. Lumabas si Jinman at sinampal ang sarili, dahil ang kanyang pagbabalik ang hindi direktang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Jian. Dahil sa kanyang language disorder, si Jian ay patuloy na inaasar at sinasaktan ng mga kaklase. Isang matabang kaklase ang nagtangkang mang-api, ngunit pinigilan ito ni Jungmin nang sabihin ng matabang bata na ang ina ni Jian ay pinatay ng ama nito dahil sa pangangaliwa at pagkatapos ay nagpakamatay ang ama. Hinampas ni Jian ng upuan ang ulo ng bata. Pagkatapos ng klase, umuulan ng malakas, at habang ang iba ay sinusundo ng mga magulang, naglalakad si Jian mag-isa sa ulan. Dumating si Jinman sa kanyang pickup truck, ngunit nagmalaki si Jian at ayaw sumakay. Sinundan siya ni Jinman ng kaunti bago malamig na umalis.
Nagpatuloy ang malamig na relasyon ng magtiyuhin at pamangkin. Kahit nagluluto si Jinman, hindi siya nagpapakita ng pag-aalaga kay Jian, hinayaan itong maging malaya. Hindi sila gumagamit ng salita para mag-usap, sa halip ay sa pamamagitan ng pinto ng ref si Jian ay nagsusulat ng gusto niyang bilhin, at si Jinman ay naglalagay ng pera sa pinto. Sa paaralan, sinabihan si Jinman ng guro dahil sa kawalan ng kakayahang makipag-usap ni Jian at mga hadlang sa pakikisalamuha, ngunit malamig na sinabi ni Jinman na hayaang si Jian ang magtagumpay sa kanyang mga problema. Noong araw na iyon, itinapon si Jian ng 3 lalaking kaklase sa bodega ng paaralan. Binigyan siya ng matabang kaklase ng laway bago isinara at ikinandado ang pinto. Nag-iisa sa bodega, naalala ni Jian ang kamay na may bakal na pulseras ng tiyuhin na dating nagligtas sa kanya, kaya natakot siya at patuloy na kinatok ang pinto. Sa wakas ay sumigaw ng pangalan ng kanyang tiyuhin para humingi ng tulong. Dumating si Jinman, sinira ang pinto, at narinig ang mga hinanakit ni Jian. Bakit ngayon ka lang dumating? Sabi mo babalik ka. Niyakap ni Jinman ang pamangkin at humingi ng paumanhin. Pag-uwi, nagluto si Jinman ng inihaw na baboy para sa pamangkin na kakalampas lamang sa kanyang language disorder. Umupo ang magtiyuhin, sabay na kumain, at napuri ni Jian ang masarap na karne. Parehong umiti at masayang kumain ang magtiyuhin. Lumipas ang panahon at si Jian, na ngayon ay dalaga na, ay nagtapos na ng kolehiyo. Isang araw, dinala si Jian sa istasyon ng pulisya, matapos akusahan ng isang lalaki na binugbog siya nito. Sinuri ng pulis ang kifi at nakita ang isang babaeng pumasok sa banyo ng babae, sinundan ng lalaki, at pagkatapos ay parehong tumakbo palabas, si Jian ang huling lumabas. Pagkatapos, hinabo ni Jian ang lalaki at binugbog dahil nangahas itong pumasok sa banyo ng babae. Paulit-ulit na hiniling ni Jian na makauwi dahil maliwanag na mali ang lalaki, ngunit sinabi ng pulis na mali rin ang pananakit niya at kinakasuhan siya ng assault, kaya kailangang tawagan ang kanyang guardian para makipag-ayos. Walang ibang paraan, kaya tinawagan ni Jian si Jinman, ngunit isang pulis ang sumagot at nagbigay ng nakakagulat na balita, patay na si Jinman. Malungkot na sumakay si Jian ng taxi pa uwi, naalala ang mga alaala kay Jinman. Noong umalis siya para magkolehiyo, pumunta si Jinman sa kanyang tinitirhan sa ika-5 palapag upang maglagay ng security bars at bumili ng bulletproof na aparador para may taguan siya sa oras ng panganib. Tinitigan ni Jinman ang kanyang student Me, may naisip, kinunan ito ng litrato, at hiniling na kabisaduhin niya ang kanyang student E-number tulad ng E-number. Ngayon lang napagtanto ni Jian na ang huling sinabi sa kanya ni Jinman ay ang numero ng kanyang student D. Biglang nagtanong ang driver ng taxi tungkol kay Jinman, nagpakilalang matalik na kaibigan nito mula grade school, at nagtanong tungkol sa kalusugan ni Jinman. Nang sabihin ni Jian na pumanaw na ito, biglang hininto ng driver ang sasakyan. Dinala niya si Jian sa ospital upang kunin ang katawan ni Jinman at binigyan siya ng pera para sa libing ng kaibigan. Pumasok si Jian sa morgue upang kilalanin ang katawan ni Jinman na may parehong ekspresyon mula pagkabata hanggang ngayon. Nagtaka siya sa malinis na sugat sa lig nito. Sinabi ng pulis na ayon sa kifi, sa paligid ng bahay, walang ibang bumisita, kaya kinunklusyon nilang nagpakamatay si Jinman. Bulong ni Jian, kahit sa kamatayan, misteryoso pa rin siya tulad noong buhay. Pagkatapos, pumirma siya para tanggapin ang katawan. Napansin ni Jian ang tatoo sa kamay ni Jinman na nagsasabing murder help. Nagsimula siyang makipag-usap sa funeral organizer, at nang hilingin ng empleyado ang larawan ni Jinman para sa altar, naguluhan si Jian. Umuwi siya upang maghanap ng larawan. Biglang pumasok ang isang binata na nagpakilalang si Jungmin, ang kaibigang humadlang sa matabang kaklase na nanakit sa kanya noong bata. Pumasok si Jungmin, kinunan ng litrato ang family picture ni Jian, at ginamit ang software para kumuha ng portrait ni Jinman. Ipinaliwanag ni Jungmin na nagtapos siya ng computer engineering, at pagka-uwi mula sa serbisyo militar, nakita niyang naghihintay ng part-time worker si Jinman. Tinulungan niya itong i-upgrade ang website para sa pagbebenta ng agricultural pipes. Ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho nang mamatay si Jinman. Siya rin ang huling nakipag-ugnayan kay Jinman at tumawag sa pulisya. Alam mo na siguro na natagpuan ang tiyuhin mo sa banyo, di ba? Hayaan mo, tutulungan kitang linisin ang lugar na iyon. Ikaw na ang bahala sa pag-aayos ng maayos na burol para sa tiyuhin mo. Si Jian ang naging punong abala sa burol ni Jinman. Ang tiyuhin na taxi driver ay masigasig na tumulong kay Jian sa pagtanggap ng mga bisita dahil hindi alam ni Jian kung sino ang mga kaibigan ng kanyang tiyuhin.
Maya-maya, dumating ang isang pares ng kambal na may matatalim na mukha para dumalaw sa burol, habang ang lalaking may mahabang buhok ay nakatayo sa labas. Sinubukang kausapin ng tiyuhin na driver ang kambal, ngunit malamig na tingin lamang ang natanggap niya. Sa bahay, habang nililinis ang banyo, natagpuan ni Jungmin ang isang lumang cellphone sa loob ng kabinet. Sa burol, unang narinig ni Jian mula sa mga malalapit na kaibigan ang mga kwento tungkol kay Jinman at ang mga mabubuting bagay na ginawa nito para tulungan ang mga nasa paligid. Ngayon lang napagtanto ni Jian na 15 taon siyang nanirahan, kasama ang tiyuhin, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Pagkatapos ng burol, direkta niyang pinanood ang katawan ni Jinman na dinala sa krematorium. Habang sakay ng sasakyan patungong sementeryo, kasama ang abo ni Jinman, nag-usap ang mga kaibigan ng tiyuhin tungkol kay Jian na hindi nagawang magluha sa buong burol. Pinakalmahan siya ni Jungmin upang hindi siya masaktan sa mga komento. Pag-uwi, tinitigan ni Jian ang larawan ng kanilang pamilya at napansing siya na lang ang natitira. Naalala niya ang mga sinabi ni Jinman noong magkasama sila. Umiiyak na siyang nagsabi, bakit kailangan mong magpanggap na malakas ka kahit pagod at nawalan ka na ng pag-asa? Ngayong ako na lang mag-isa, ano ang gagawin ko? Biglang pumasok si Jungmin at nakita ang kaibigan na naglalabas ng mga hinintay na emosyon. Inamin ni Jian, hindi ako okay. Pwede ka bang manatili saglit? Sumandal si Jian sa balikat ni Jungmin at nakatulog dahil sa sobrang pagod. Ipinakita ni Jungmin ang dalawagi phone na nakuha sa banyo. Binuksan ito ni Jian at nakita ang isang mensahe tungkol sa pagbili ng item mula kay Jinman na nagkakahalaga ng 70 milyong won at ang balance ng account ni Jinman ay 18.7 bilyong won. Tinanong ni Jian kay Jungmin kung may makakakita ng ganoong pera sa pagbebenta ng gamit pang agrikultura. Hiniling ni Jian na ipakita ang website na inayos ni Jungmin para kay Jinman. In-access ni Jungmin ang site ng pagbebenta ng tubo, at sa pagsusuri ng source code, natagpuan ang isang site na may nakasulat na Murder Help, katulad ng tatoo sa kamay ni Jinman. Sa pag-login, natuklasan ang isang website ng pagbebenta ng armas na nagkakahalaga ng milyon-milyong won bawat item. May nag-text na nagtatanong kung kailan darating ang order. Sumagot si Jian na sarado ang tindahan at iiwan ang account number para sa refund. Sumagot ang customer, patay na si Jinman, kaya mamamatay ka rin ngayon. Mabilis na hinugot ni Jungmin ang plug ng computer upang hindi matakot si Jian at sinabing kailangang tawagan ang pulisya. Biglang may nag-doorbell sa bahay. Lumabas si Jian at nakita ang isang babaeng maikli ang buhok na nagpakilalang si Min dalawa, hinintay si Jinman. Sinabi ni Jian na wala ang tiyuhin at hiniling na umalis na ito, ngunit ipinaliwanag ng babae na siya ang nagturo ng Chinese kay Jinman at hindi ito makontak. Habang may nakatagong baril sa kanyang bag biglang nakatanggap si Jian ng text. Huwag magpapapatay. Ako ang hihintayin at papatayin kita. Patuloy na nagmakaawa si Min dalawa na makapasok at hintayin si Jinman, ngunit sinabi ni Jian na hindi uuwi ang tiyuhin gayon. Kinuha ni Min dalawa ang baril at sinabing ipinagmalaki ni Jinman na matalino at maganda ang pamangkin. Umiling si Jian, sinabing hindi kailanman ipinagmalaki siya ng tiyuhin, at nagtanong kung kilala nga ba nito ang tiyuhin niya. Nahiya si Min dalawa, umalis sa gate, at umalis sakay ng kotse. Tumakbo si Jungmin at tinawag si Jian upang ipakita ang natuklasan. Hindi lahat ay maaaring bumili sa website, tanging mga may code lamang. May 4 na uri ng code, pulang code para sa mga profesional na assassin na bumibili ng armas, lila para sa mga espiya na bumibili ng listening devices at camera, dilaw para sa mga cleaner na bumibili ng disposal solutions, at berde, na hindi maaaring atakehin ng iba pang code at dapat protektahan kahit buhay ang kapalit. Ang berdeng code ay kinabibilangan ng operator ng website, si Jinman at si Jian. Parang hindi makapaniwala si Jian. Biglang narinig nila ang putok ng baril sa labas, kaya tumakbo sila para tingnan. Nakita nila ang isang drone na may nakasabit na bala, patuloy na bumaril sa bulletproof glass ng bahay. Isa pang drone ang umatake sa gilid. Balak tawagan ni Jungmin ang pulis, ngunit walang signal ang telepono. Hinila ni Jian si Jungmin sa likod ng bahay para tumakas, ngunit inambush sila ng isa pang drone na tumama sa bulletproof door. Isa pang drone ang lumapag at naglagay ng sticky bombs sa bulletproof glass na sumabog. Tumakbo sina Jian at Jungmin sa loob upang iwasan ang mga bala mula sa high-tech na drone. Pumasok ang drone sa bahay, bumaril sa kabinet kung saan nagtatago si Jungmin, at naglunsad ng maliit na bomba para sirain ang pinto. Gumamit si Jian ng slingshot para tamaan ang drone na bumagsak. Ginamit niya ang upuan para tuluyang idisable ang assassin drone. Pinakalmahan ni Jian si Jungmin at gumamit sila ng cabinet door bilang bulletproof shield para lumabas. Isa pang drone ang dumating at bagamat sinubukan ni Jian ang slingshot, hindi ito gumana.
umuulan ng bala mula sa drone. Sa labas, nakita ni Min dalawa ang maraming drone, kaya kinuha niya ang kanyang high-tech na gamit. Sa loob, napansin ni Jian na huminto ang drone, ngunit nang sumilip, nakita niya ang isang bomb na nakadikit sa kanilang shell. Sumabog ito, itinapon sila. Habang papatayin na sila ng drone, sa labas, hinawakan ni Min dalawa ang isang machine gun at binaril ang dalawang drone, na sabay-sabay bumagsak. Habang dahan-dahang tumakas si Jungmin, hinintuan siya ni Min dalawa na kumatok sa kanya at bumagsak. Sinuri ni Min dalawa ang code, ngunit nag-error ang relo, kaya binigyan niya ng injection sa lieg si Jungmin. Lumabas si Jian na may slingshot at tinanong, "Kamu ba ang gustong pumatay sa akin?" Binaril niya ng rubber bullet si Min dalawa na sumayad sa pisngi. Hinintuan din siya ni Min dalawa at nang iskan, lumabas na birding code si Jian. Habang naghahanda silang maglaban ng kamao, isang bala ang pumasok sa bahay. Itinulak ni Min dalawa si Jian palayo upang maiwasan ang bala mula kay Lee Sung-jo, ang lalaking may mahabang buhok na nasa sasakyan at inaalagaan ng kasama para manatiling alerto sa pagbaril. Sa loob, sinabi ni Min dalawa kay Jian, "Nandito ako para protektahan ka. Hindi ba't kakaiba na hiniling ng tiyuhin mo na sumigaw ka ng pangalan niya 3 beses sa langit kapag nasa panganib? Sa loob ng 15 taon, 3 beses mo lang ito ginawa, noong binuli ka sa grade school, noong hinasol ka sa kolehiyo, at ngayong taon noong kinulimbat ng may-ari ng convenience store ang sahod mo. May code na naka-embed sa braso mo. Ikaw at si Jinman ang tanging birding code. Lahat ng may code ay may tungkuling protektahan kayo. Ang bully mo, napalipat ng paaralan, ang pervert sa kolehiyo, tumigil sa pag-aaral, ang may-ari ng tindahan na aksidente. Nandito ako para protektahan ka mula sa mga drone kanina." Sa labas, isang grupo ng mercenaries ang naghahanda para salakayin ang bahay. Nang sumilip si Jian, binaril siya ni Lee Sung-jo. Naghagis ng smoke grenade si Min dalawa para takpan ang paningin ni Lee Sung-jo, na nag-utos sa kasama na alisin ang usok. Isang drone ang lumapag at sumipsip ng usok, ngunit binaril ito ni Min dalawa. Napansin ni Lee Sung-jo na tinutulungan ni Min dalawa si Jian, kaya binaril niya ito sa braso, nahulog ang baril. Nagising si Jungmin at binalot ni Min dalawa ang sugat niya ng tela. Sa labas, bumababa ang mga mercenaries mula sa tulay para sa all-out attack. Gustong kunin ni Jian ang nahulog na baril, ngunit itinulak ito ng bala sa ilalim ng upuan. Naalala ni Jian ang itinuro ni Jinman tungkol sa paggamit ng blind spot ng mga sniper. Kumuha siya ng basag na salamin, itinali sa walis at inilabas, ngunit binaril ito agad. Kumuha siya ng isa pang salamin, inangat ng mas mataas, ngunit ganoon din ang nangyari. Sa pangatlong salamin, nagkamali ng tira si Lee Sung-jo, tumama sa kisam. Napansin ni Jian na ang bala ay mula sa diagonal at mataas na posisyon, kaya ang blind spot ay nasa itaas. Umakyat si Jian sa ref. Napansin ni Lee Sung-jo ang kakaiba, kaya inutusan ang kasama na ilapit ang sasakyan. Tumalon si Jian sa sofa, nasayada ng bala ang likod, ngunit ligtas na nakalapag. Sinubukan niyang abutin ang baril sa ilalim ng upuan, ngunit nang iangat ito, nakita niya ang isang machine gun na nakatago roon. Tinanong ni Min dalawa kung nakagamit na ba si Jian ng rifle, pagkatapos ay ginabayan siya mula sa malayo kung paano magkarga at mag-aim. Binaril ni Jian ang windshield ng sasakyan ni Lee Sung-jo. Tumalon si Min dalawa at hinila si Jian para tumayo. Isang mersenaryo ang halos pumatay kay Jungmin, ngunit iniligtas siya ni Min dalawa na nagpabigla sa mga kasama nito sa labas dahil sa galing ni Min dalawa. Inutusan ni Min dalawa sina Jian at Jungmin na magtago sa lihim na bodega sa ilalim ng opisina ni Jinman, kung saan may pinto patungo sa sentro ng murder help, at nangako siyang poprotektahan si Jian hanggang dulo. Labanan ni Min dalawa ang maraming mersenaryo sa labas upang makatakas ang dalawa. Gumamit sina Jian at Jungmin ng bulletproof shields para makarating sa bodega. Inanong siya ni Lee Sung-jo, ang lalaking may mahabang buhok, ang sitwasyon sa mga mersenaryo at binaril ang dalawa na nayanig. Habang naghahanda siyang bumaril ulit, nakatutok na si Min dalawa sa kanya, ngunit tumama ang bala sa driver sa harap. Ligtas na nakapasok sina Jian at Jungmin sa opisina ni Jinman. Sumalakay ang mga mersenaryo at tumakbo si Min dalawa papasok. Hinintuan si Jian na bumaba sa bodega at isinara ang pinto para mag-isang lumaban. Binuksan ni Jian ang code box at sinubukan ang kaarawan ni Jinman, ngunit hindi ito gumana. Sa krisis, naalala niya ang bili ni Jinman na kabisaduhin ang kanyang student number, kaya inilagay niya ito, at bumukas ang pinto patungo sa isang lihim na silid na puno ng mga armas. Biglang may lalaking nakatakip ang mukha na tumutok ng baril sa kanila, nagpakilalang kapatid.
Sa itaas, pumasok ang mga mersenaryo sa opisina ni Jinman, kung saan naghintay si Mindalawa. Biglang namatay ang ilaw at inatake ni Mindalawa ang unang mersenaryo. Gumamit siya ng night vision scope para sa isa pang putok, ngunit binomba siya ng mga mersenaryo ng bala, ngunit nakababa na siya. Sa labas, hindi na makontak ni Lee Sung-jo ang leader ng mersenaryo. Kinuha niya ang bag ng pagkain ng namatay na kasama, sinabing magpahinga ka na, tanga, at kumain ng chips habang hinintay ang balita. Sa loob, si Mindalawa, gamit ang bilis ng kilos, nagpatumba ng ilang mersenaryo. Pagod sa baril, gumamit siya ng kutsilyo para patumbahin ang iba, hanggang si Kapitan Kim na lang ang natira. Biglang sumulpot si Mindalawa, umiwas sa mga bala ni Kim gamit ang bilis, ngunit sinuntok siya nito. Tumayo si Mindalawa, kinulong si Kim, ngunit kinagat nito ang kamay niya at naipit siya. Balak siyang tapusin ni Kim ng kutsilyo, ngunit hinintuan ito ni Mindalawa. Biglang nasugatan si Kim ng laso na kutsilyo ni Mindalawa at pagkaraan ng laban, bumagsak ito. Pinikit ni Mindalawa ang mga mata nito para mapayapang mamatay. Sa lihim na silid, nagpakilalang bale ang lalaking nakatakip, hinagis ang posas kay Jian, at inutusang iposas si Jungmin. Kinuha ni Jian ang posas, tumalikod, at sinipa si Jungmin. Inatake niya si Bale, kinontrol, at sinakal hanggang hindi na ito makagalaw. Napansin ni Jian at Jungmin na lahat ng lugar na pinupuntahan ni Jian, mula sa paaralan hanggang sa part-time job at maging sa banyo, ay may mga surveillance camera sa ilalim ng lihim na silid. Sinipa ni Jian si Bale at tinutukan ng baril. Tinanong, kailan mo ako sinimulang subaybayan? Si Tiyuhin ba ang nag-utos nito? Nagmakaawa si Bale na unahin ang pagbibigay ng bala kay Mindalawa sa itaas, dahil dumarating ang iba pang kalaban, at sinabing hindi magtatapos ang laban doon, kailangan nilang lumabas para magdala ng bala at gamot kay Mindalawa. Habang nag-i-explore si Jungmin sa lihim na silid, binuksan niya ang kuryente, at ang liwanag mula sa bombilya ay nagpabingi kay Bale, na nagsabing masakit ito sa kanya kapag matagal sa liwanag at hiniling na patayin ang ilaw. Tinanong ulit ni Jian kung kailan siya sinimulan subaybayan. Binigyan nila ng raincoat si Bale upang hindi masilaw, at nagsimulang magkwento si Bale tungkol sa kanyang buhay doon, ngunit sinakal siya ni Jungmin ng tela upang hindi magmalaki ng kawawa. Nag-explore si Jungmin sa server system ng lihim na silid, ngunit itinuro ni Bale si Jungmin at sinabing huwag itong pagkatiwalaan. Tumakas si Bale. Kinuha ni Jungmin ang baril at hinabol siya kasama si Jian. Sinubukan ni Bale na atakihin si Jian mula sa likod gamit ang syringe, ngunit sinipa siya ni Jian palayo. Habang hinabol ni Jian, nahulog siya sa hukay, at isinara ni Bale ang pinto nito, pagkatapos ay pinatay ang lahat ng ilaw sa lihim na silid. Nagsuot si Bale ng night vision goggles at sinaktan si Jungmin sa likod, pagkatapos ay ginamit ang kadena ng aso para ikulong ang liig nito. Sa hukay, nakita ni Jian ang nangyayari sa pamamagitan ng isa pang surveillance system. Itinali ni Bale si Jungmin at sinakal ng tela, pagkatapos ay nakipag-usap kay Jian sa mga monitor, hiniling na buksan ang pangalawang drawer. Binuksan ni Jian ito at nakita ang dokumento ng paglipat ng murder help. Binasa ni Bale ang mga tuntunin. Kung mamatay o mawala si Jinman, ang may-ari ng murder help, si Jian ang magmamana ng buong sentro, na nangangahulugang siya ang magpapatakbo ng lahat, kabilang ang accounting at pamamahala ng tauhan. Pagkatapos ipaliwanag ang 10 tuntunin, tinanong ni Bale kung tatanggapin ni Jian ang pamamahala ng sentro at isulat ang desisyon. Sumulat si Jian ng kisang-ayon at tinanong, sigurado kang susunod ka sa akin? Tumango si Bale at hiniling ni Jian na palayain siya agad. Binuksan ni Bale ang hukay, at sinabi na inasahan ni Jinman ang kanyang kamatayan at ang pag-atake sa murder help, kaya nagplano ito ng lahat. Kinuha ni Jian ang baril mula sa bulsa ni Bale at inutusang palayain si Jungmin. Sinabi ni Bale na hindi niya kaya dahil si Jungmin ang dahilan ng pagkamatay ni Jinman. Inalis ni Bale ang kadena kay Jungmin, ngunit sinuntok siya nito. Tinutukan ni Jian ng baril si Jungmin at hinintuan siyang tumigil. Tinanong ni Jungmin, naniniwala ka ba talaga sa kanya? Sinamantala ni Bale ang pagkakataon at ikinadena ulit si Jungmin. Sumigaw si Jungmin kay Jian na pagkatiwalaan siya. Naalala na halos mamatay sila kanina at tumulong siya sa burol ni Jinman. Paano ako ang dahilan ng pagkamatay ng tiyuhin mo? Malinaw na ang lalaking ito ay nanirahan sa basement na ito sa loob ng maraming taon. Naglagay ng mga kamera para panoorin ka kahit naliligo ka, sabi ni Jian.
Itinanggi ni Bale at sinabing siguradong hindi nagpakamatay ang tiyuhin niya, na hinintay niya ito at namatay ang amo. Buksan mo ang video file na 0404, malalaman mo ang lahat, sabi niya. Lumapit si Jian sa computer at natagpuan ang file, ngunit pinigilan siya ni Jungmin, sinabing kapag kinlik ito, mawawala ang lock ng mga pinto at makakapasok ang mga assassin sa labas. Hinikayat siya ni Bale na bilisan, ngunit sinabi ni Jungmin, noong ikinulong ka sa bodega sa paaralan, ako ang tumakbo kay Jinman para sabihin. Naantig si Jian at hindi binuksan ang file. Sa surveillance, nakita niya si Min dalawa na lumalaban mag-isa sa mga mersenaryo sa labas, kaya inutusan niya si Bale na magdala ng baril at gamot kay Min dalawa. Isinuot ni Bale ang backpack, iniwan ang night vision goggles kay Jian bilang regalo, at sinabing huwag siyang aalis sa murder help kahit anong mangyari. Isinuot niya ang biyani at umakyat. Nang hanapin ni Bale si Min dalawa, tinutukan siya nito ng baril, ngunit sinabi ni Bale, ate, ako to, at inalis ang maskara. Napansin ni Min dalawa na ang batang kilala niya noon ay malaki na. Sa ilalim, hinila ni Jian si Jungmin, naniyakap siya ng mahigpit at nagpasalamat sa pagpili sa kanya, ngunit inamin, ako ang nagkulong sa iyo sa bodega noon. Biglang tinurukan niya si Jian ng gamot sa leeg na nagpaliw sa kanya. Umupo si Jungmin sa computer para kontrolin ang murder help. Nakita ni Jian sa goggles na may suot siyang ISIS pen. Tinanong niya, sino ka ba talaga? Tumawag si Jungmin sa leader sa likod, sinabing nasa murder help na siya, nakaposas na si Jian, at ibibigay niya ang sentro sa loob ng 3 araw. Tinanong kung napatunayan na niya ang kakayahan. Ano? Patayin ko si Jian, sabi ng leader. Tinutukan ni Jungmin si Jian na nagtanong, ikaw ba ang nagplano na ikulong ako sa bodega noon? Inamin ni Jungmin na nagtaka siya kung tunay o peke ang pagkapipi ni Jian, kaya inudyukan ang 3 na ikulong siya para subukin kung makakapagsalita siya sa hirap. Dapat magpasalamat ka sa akin dahil tinulungan kitang malampasan ang mutismo mo. Gusto mong malaman ang nangyari? May lugar na tinatawag na Babylon. Pagka-uwi ko mula sa militar, ikinuwento ko sa kaibigang computer engineering ang pag-hack ko sa isang arms dealing website, pero hindi siya naniniwala at natakot makulong. Pero nabighani ako sa site. Pagdating namin sa apartment, may skinhead na nag-ambush sa baba, may galit na tingin. Pag-akyat sa kwarto, may isa pang kamukha niya. Tinanong ng leader kung ako ang nag-hack sa murder help, tapos binugbog kami ng skinhead. Si Lee Donghan, ang leader ng Babylon. Binigyan ng kaunting oras ang 2 lalaki para mag-practice ng kanilang hacking skills test. Habang labis na nagpanik ang kaibigan, nanatiling kalmado si Jungmin at natagpuan ang tunay na website address ng Babylon bago matapos ang oras. Kaya naman, malamig na tinapos ng skinhead ang kaibigan. Walang anumang takot si Jungmin at hiniling pa kay Lee Donghan, ang leader, na linisin ang lugar. Ipinakita ng leader ang larawan ni Jinman at Jian, pagkatapos ay binigyan ng misyon si Jungmin kaagad. Kumuha si Jungmin ng flyer para sa part-time job, nakipagkita kay Jinman, at sinabing magkaklase sila ni Jian sa elementarya. Tinanggap siya ni Jinman sa agricultural pipe shop, ngunit mahina si Jungmin at sadyang nagpanggap na sobrang mabait. Lihim niyang inilagay ang ISIS pen sa mesa ni Jinman at ginamit ito para i-record ang bawat sulok ng tindahan. Wala pang natatagpo ang kahina-hinala, nakatanggap siya ng text mula sa leader na hanapin ang Murder Help Center sa loob ng 1 araw. Nagpanggap siyang masakit ang tiyan para makapasok sa banyo, hawak ang memory card. Sa labas, hinintay niya ang storage devices ng Murder Help. Biglang tumunog ang boses ni Jinman. Naghanap si Jungmin at nakita ang speaker sa kisam. Pumasok si Jinman, sinabing inilagay niya ang speaker para makipag-usap kay Jian mula sa bodega noong nakatira pa ito roon, at hiniling kay Jungmin na ayusin ang computer. Tuwang-tuwa si Jungmin, sinabing malapit sila ni Jian noon. Nagduda si Jinman, sinabing palaging mag-isa si Jian dahil sa kanyang ugali, at umalis ng mag-alinlangan ang sagot ni Jungmin pero may naka-install na kamera sa likod. Isinaksak ni Jungmin ang memory card sa computer para kopyahin ang data. Sa basement, pinanood ni Bale ang mga ginawa niya. Pag-uwi, nakatanggap si Jungmin ng text mula sa leader. Tinanong kung na-access na ang murder help. Biglang nagtagumpay ang koneksyon niya, habang si Jinman ay nagla-login rin sa murder help. Na-access ni Jungmin ang malawak na Murder Help Center, labis na natuwa.
Napansin niyang may pumasok, kaya nagmadaling mag-install ng iba pa. Pumasok ang skinhead na may baril para tapusin siya. Pero sinabi ni Jungmin, kung patayin mo ako, walang kwenta ang lahat dahil na-set up ko na. Kinonekta ng skinhead si Jungmin kay Lee Dong-han. Sinabi ni Jungmin na kapag namatay siya, magre-restart ang murder help at siya lang ang makaka-access dahil sa kanyang setup. Pero inutusan pa rin siyang patayin ng leader. Nagmakaawa si Jungmin, sinabing napatunayan na niya ang galing niya sa hacking at may plano siyang patayin si Jinman at makuha ang murder help. Binuksan ni Jungmin ang folder 0404, pinanood ang video kung saan nakabitin siya, courtesy ni Jinman. Pumasok si Jinman sa banyo pero biglang naputol ang kamera. Ipinakita niya kay Jian ang memory card, sinabing, ito ang ginawa ko para ipadala ang tiyuhin mo sa kabilang buhay. Isinaksak niya ang card sa computer. Ipinakita ni Jungmin ang video kay Jian, kung saan narinig ni Jinman ang mga sigaw ng tulong ni Jian sa telepono. Sinabi ni Jungmin, kung papatayin mo ako, papatayin ang Babylon si Jian. Palayain mo ako habang mabait pa ako. Patuloy na narinig ni Jinman ang mga sigaw ng pamangkin, kaya sinabi niya, susundin ko ang gusto mo, palayain mo si Jian tulad ng pangako mo. Tumawag si Jinman kay Pasin, ang kaibigan, para sa huling usapan, pagkatapos ay pumasok sa banyo. Biglang bumalik siya at sinabi kay Jungmin, sabihin mo sa Babylon na tuparin ang pangako. Pinutol niya ang tali ni Jungmin at pumasok ulit sa banyo, isinara ang pinto. Pagkalaya, pumasok si Jungmin sa banyo at nakitang walang malay si Jinman sa bathtub. Umiiyak si Jian sa huling imahe ng tiyuhin, habang tumawa ng malakas si Jungmin sinabi ni Jian na hindi niya sinabi ang mga sigaw na iyon, at inamin ni Jungmin na ginamit niya ang deepfake tech para gayahin ang boses niya. Nakuha sa tulong ng may-ari ng convenience store kung saan siya nagtrabaho. Ipinakita niya ito kay Jian at sinabi, akala ko matalino ang tiyuhin mo, pero nahulog siya sa simpleng panlilin lang ko at tinapos ang sarili. Hindi ko inakalang magiging ganoon kadali. Siguro dahil sobrang talino ko kaya pinili ako ng Babylon. Pagkatapos ng gulat, tumawa si Jian at sinabi, isang hampas lupang nagpapanggap lang na matalino ka. Sa tingin mo makakaligtas kapag alis mo rito. Dahil patay na ang tiyuhin ko, ako na ang tanging may building code at maraming poprotekta sa akin. Ang Babylon mo, wala silang pakialam sa'yo. Iniiwasan ka ba ng mga assassin drone kanina? Ginagamit ka lang nila. Ngayon, makipagnegosasyon ka sa akin, ang tanging may building code. Nataranta si Jungmin tumayo at sumigaw para takutin si Jian. Nang patuloy siyang sinigawan, hinawakan niya ang buhok ni Jian at tinutukan ng baril sa ulo. Sinipa ni Jian ang binti niya, kinulong sa mga hita, at ibinagsak si Jungmin, nahulog ang ngipin nito. Sinipa siya ulit ni Jian at itinulak ang upuan para atakehin. Tumalon si Jian pababa, sinubukang buksan ang pinto para kumuha ng baril, ngunit binaril siya ni Jungmin ng maraming beses. Tumakas si Jian, hinintay siya ni Jungmin kumuha si Jian ng lubid at kemikal para lumaban. Habang hinintay siya, sumigaw si Jungmin na sumuko na siya, sinabing hindi rin perpekto si Jinman, malamang marami itong pinatay, at ang mundo ay para lamang sa malakas at mahina, at dahil natalo niya si Jinman, mas malakas siya. Biglang nadula si Jungmin, nahuli sa lubid, at ibiniti ni Jian. Sinuntok siya ni Jian sa ulo. Nagmakaawa si Jungmin, ngunit sinipa siya ni Jian na parang bola. Sa itaas, binabalot ni Mindalawa ang sugat niya. Sinabi ni Bali kay Mindalawa na kailangang lutasin ni Jian ang problema mag-isa, dahil sinabi ng amo na kailangang mabuhay si Jian at hindi siya mahina. Sinira ni Bali ang dingding gamit ang martilyo, natuklasan ang maraming baril sa loob. Sa labas, isang high-tech na robot ang inihanda para Isang high-tech na robot ang sumalakay sa bahay, lumapag mula sa mataas na lugar ng tahimik at tumakbo ng mabilis tulad ng cheetah, papasok sa loob. Isang bagong grupo ng mga mersenaryo ang dumating para salakayin. Isinara ni Bale ang lahat ng shutter ng bahay, ngunit nakapasok ang robot dog. Binaril ito ni Mindalawa, ngunit mabilis itong gumalaw. Sumalakay ang mga mersenaryo mula sa labas, at hiniling ni Bale kay Mindalawa na magtago sa loob at isara ang shutter. Sinubukan ng robot na pumasok, ngunit binaril ito ni Mindalawa, natumba, ngunit hinintuan nito ang shutter para makapasok ang mga mersenaryo. Pagkapasok, bumagsak ang shutter. Sa lihim na silid, binasa ni Jian ang personal transfer file ng murder help mula kay Jinman, na nagbigay ng dalawang opsyon,
Tumakas gamit ang backdoor ng murder help para sa bagong pagkakakilanlan, pera, at contact para sa bagong buhay. O sumali sa mga lumalaban para protektahan siya sa pamamagitan ng pagsunod sa susunod na pahina. Humingi ng paumanhin si Jinman sa sitwasyon. Nag-alinlangan si Jian sa emergency exit. Sa itaas, kinukulog ng robot ang dingding at nagsuot ng gas mask ang mga mersenaryo. Nagsuot din sina Mindalawa at Bale ng maskara para mabuhay. Inilabas ng robot ang hose para mag-spray ng gas, ngunit hinila ito pataas kasama ang pinto at ibinagsak. Isang bomba ang itinapon mula sa loob. Lumundag si Mindalawa, kinulong ang isang mersenaryo gamit ang mga braso, umikot at binaril ang iba. Nagtago si Mindalawa sa likod ng sofa para iwasan ang mga bala, nag-reload at sumugod para kontrahin ang natitirang mersenaryo. Lumundag siya para patumbahin ang isa at nagpatuloy sa iba. Sina Bale at Jian, sa likod ng bulletproof glass, sumigaw kay Mindalawa na umatras. Bumaril si Bale para suportahan ang pag-atras ni Mindalawa. Tumayo ang kapitan ng mersenaryo para kontrahin, ngunit kumuha si Jian ng 2 granada. Inalis ni Mindalawa ang mga pin at itinapon ni Jian ang mga granada, na sumabog, nagpagulat kay Lee Sung-jo sa labas. Nawala ng signal ang robot team. Sa loob, nagpunta ang tatlo sa tunel patungo sa banyo para gamutin ang sugat ni Mindalawa. Biglang pumasok ang leader ng mersenaryo, binaril si Mindalawa, hinawakan ang buhok ni Jian at hinila siya palabas. Sinubukang pigilan siya ni Bale, ngunit itinulak siya palayo. Sumugod si Jian, ngunit hindi niya kaya ang malaking lalaki. Itinapon siya nito sa sahig, tinitigan ang kanyang basag na mukha sa salamin, at nag-report kay Lee Sung-jo na nahuli niya ang tatlo, ngunit siya na lang ang buhay. Inutusan siya ni Lee Sung-jo na hulihin ng buhay si Jian, ngunit gusto ng leader na lagyan ng peklat ang mukha ni Jian. Habang inihanda niya ang kutsilyo, may sumaksak sa kanya mula sa likod. Si Pasin, kaibigan ni Jinman at guro sa martial arts ni Jian, ang sumaksak. Niyakap ni Jian ang kanyang guro. Sinabi ni Pasin, papunta na si Bale, ang pumatay sa mga magulang mo. Sa control room ng Babylon, inutusan ni Bale ang kambal na maghanda. Ang away ni na Jinman at Bale ay nagsimula 14 na taon na ang nakalipas. Si Jinman noon ay kapitan ng isang profesional na grupo ng mersenaryo, na inatasang i-escort ang isang dayuhang negosyante pabalik sa Korea ng ligtas. Sina Lee Sung-jo at Bale ay lumalaban sa kalapit na lugar. Si Bale, isang ligaw at agresibong lalaki, ay hinintay ni Song Kwan, isang batang mersenaryo, sa isang gusali, kung saan nakita niyang maraming sibilyan ang patay. Nasaksihan niya si Bale na pumatay ng isang mag-asawang walang sala. Pumasok si Lee Sung-jo, at sinabi ni Song Kwan na nakita niyang pumatay ng sibilyan si Bale. Pinatay ni Lee Sung-jo si Song Kwan para itago ang katotohanan. Nang pumasok si Jinman, sinabi ni Lee Sung-jo na sumugod si Song Kwan para iligtas ang mga sibilyan at binaril ng mga rebelde. Pinikit ni Jinman ang mga mata ng batang sundalo. Mula sa likod, isang batang lalaki ang maihawak na baril. Malamig na binaril siya ni Bale, sinabing walang dapat maging saksi. Inulat ni Jinman kay Lee Dong-han na ang bala kay Song Kwan ay hindi mula sa mga rebelde, ngunit pinatahimik ng lider ang mga duda ni Jinman kay Bale. Sinabing si Bale ay isang natural na makina ng laban at si Jinman lang ang makakakontrol sa kanya. Hiniling niyang magbigay ng paborableng testimonya si Jinman para kay Bale sa korte. Bagamat nagdalawang isip, sumang-ayon si Jinman, ngunit may kondisyon, wag nang isali si Bale sa mga misyon ko. Sumalang si Bale sa korte sa lokal na pamahalaan. Tinanong ng abogada si Lee Sung-jo tungkol sa pagpatay ng mga mersenaryo sa sibilyan sa gusali, ngunit inilahad nito ang sisi sa mga rebelde. Tinawag ang opisyal na si Jinman bilang saksi. Nang tanungin kung nakita niyang pumatay ng sibilyan si Bale, tinitigan ni Jinman si Bale at sumunod kay Lee Dong-han, sinabing, hindi ko nakita. Inabsuelto ng korte si Bale dahil sa kakulangan ng ebidensya. Natuwa si Lee Sung-jo para sa kanyang kasama at nagmalaki si Bale. Pagbalik sa Korea, ipinasya ni Lee Dong-han na isali ulit si Bale sa misyon ni Jinman, isang malaking drug supplier mula Laos patungong China. Kung mabigo, malaki ang mawawala sa kumpanya. Hiniling ng mataas na opisyal na sumali si Bale, sinabing walang sibilyan sa misyong ito at ito ang huling pagkakataon, aalisin si Bale pagkatapos. Ipinakita ang larawan ng isang lalaking si Tao, hiniling kay Jinman na hulihin ito bago patayin ni Bale. Lumabas si Jinman at sinabi kay Bale, huwag kang gagawa ng sarili mong desisyon tulad noon.
Ako ang huli kay tao. Kung may makitang lokal, isusuko natin sa pulis, malinaw ba? Bagamat nagmalaki, tumango si Bale ng pilit. Dumating ang grupo ng mersenaryo sa Laos at pumasok sa gusali kung saan nagtatago si Tao. Napansin ng kambal na may dalawang lalaking walang armas at hiniling kay Bale na isuko sila sa pulis, ayon sa utos ni Jinman, ngunit hinagisan sila ni Bale ng kutsilyo para lumaban, pagkatapos ay malamig niyang tinapos ang isa, habang ang isa pa ay pinatay ng isa sa kambal. Sina Jinman at Pasin ay hinabol si Tao, na nahuli ni Pasin ng buhay kasama ang pera sa kama. Natuwa ang grupo ni Bale nang malaman na nahuli si Tao. Si Lee Sung-jo, habang naghahalughog, nakakita ng kakaibang silid. Nang sindihan ito, nakita niya ang 4 na babaeng nagtatago. Isang babae ang humingi ng tulong, ngunit inutusan sila ni Bale na manatili, pagkatapos ay hinagisan ng granada. Narinig ni Jinman at Pasin ang pagsabog at dumating. Nakita ni Jinman ang 4 na babaeng patay. Ipinaliwanag ni Lee Sung-jo na patay na ang mga ito nang makita niya. Tinanong ni Jinman si Bale kung siya ang gumawa at nagsimula ang dalawang grupo na magtutukan ng baril. Hinamon ni Bale si Jinman na bumaril. Pinigilan sila ni Lee Sung-jo, hiniling na ibaba ang mga baril. Ibinaba ni Jinman ang kanyang armas at inutusan ang grupong pasabugin ang lugar at bumalik sa base. Naglagay ng mga time bomb sa gusali. Pumasok si Jinman sa silid ni Tao at nakakita ng nagtatago sa aparadorisang babaeng sumugod, si Min 2. Tinakpan ni Jinman ng jacket si Min 2 at iniligtas siya. Bago umalis, inutusan ni Jinman sina Pasin at Juntron na mauna, sinabing mananatili siya. Pumasok siya sa gusali, hinila si Min 2 palabas bago sumabog ang mga bomba. Biglang sumulpot si Bale. Binaril ni Jinman, ngunit nagpatuloy siya sa pagtakas kasama si Min 2. Sumugod si Bale, binaril si Jinman. Tumayo si Jinman at inutusan si Min 2 na tumakas. Sinabi ni Bale kay Jinman, gusto kong maging mersenaryo dahil mahilig akong pumatay. Sa ganito, kumikita ako sa pagpatay kahit ilan. Huwag mo akong piliting sundin ang mga patakaran mo sa sibilyan. Pareho lang tayong bayaran para pumatay, kaya huwag kang magmalinis, nakakasuka ka. Naglaban sila gamit ang mga kutsilyo. Pagkatapos ng laban, itinumba ni Bale si Jinman, ngunit bago siya patayin, binaril ni Min 2 si Bale sa mata. Sinaksak ni Jinman si Bale ng maraming beses. Sinabi ni Bale, kung hindi mo ako patayin ngayon, papatayin ko ang pamilya mo, mga kaibigan, lahat ng konektado sa'yo, at ikaw ang huli. Kinuha ni Jinman ang baril at bumaril, ngunit walang bala. Sumabog ang mga bomba, ngunit nakatakas sina Jinman at Min 2. Bumalik si Jinman sa Korea at sinabi sa investigasyon, labanan ko at si Bale ang mga natira sa gusali. Nang sumabog ang bomba, malapit ako sa pinto, kaya nakatakas ako. Wala akong oras para hanapin ang katawan niya. Isinuko ni Jinman ang baril kay Lee Dong-han, sinabing gusto niyang magpahinga. Tumawag ang leader para subaybayan si Jinman. Habang nakaupo si Jinman sa bus station, napansin niyang may sumusubaybay sa kanya, kaya sinenyasan niya si Honda, ang kaibigang susundo sa kanya, na huwag lumapit. Inihagis ni Honda ang susi ng sasakyan kay Jinman. Tinawagan ni Jinman ang kanyang kuya, ngunit sinermunan dahil nawala siya ng 8 taon. Umuwi si Jinman para makasama ang pamilya at si Jian. Samantala, habang nagpapapraktis ng pagbaril si Lee Sung-jo sa isang bangin, napansin niyang may paparating si Bale, buhay mula sa kamatayan, pilay ang isang mata. Humingi si Jinman ng tulong sa mga kaibigan para magpadala ng package mula Laos patungong Korea. Nagulat si Honda nang makita si Min 2 sa loob ng package. Ibinigay ni Min 2 ang telepono para makipag-usap kay Honda, na may kapansanan sa pandinig, at hiniling ni Jinman na patuluyin si Min 2 pansamantala. Nagpakuha ng family photo ang pamilya ni Jinman para sa muling pagkikita, ngunit agad na naospital ang ina dahil lumala ang sakit. Sinabi ng ina kay Jinman na alagaan si Jian at tulungan ang kuya't hipag, ipinahayag na wala siyang pagsisisi sa buhay at masaya na nakita siya bago mamatay. Gabi noon, isang shipper ang nagdala ng package sa hardware shop ni Honda. Dinala ito ni Honda sa loob, binuksan ang lihim na silid, at sinuri ang package. Napansin niya sa kamera ang isang lalaking gumagala sa labas ng tindahan, kaya kinuha niya ang baril at lumabas. Nakita ni Min 2 ang mga bahagi ng baril sa mesa at natuwa.
Sa labas, napansin ni Honda na si Jinman ang pumasok sa shop, kaya niyakap nila ang isa't isa. Napatakbo si Min dalawa kay Jinman, niyakap siya, at sinabing miss na miss niya ito. Nagulat si Honda nang makitang maayos na naka-assemble ang dalawang baril sa mesa. Habang nag-uusap, sinabi ni Honda kay Jinman na imposibleng buhay si Bale pagkatapos ng pagsabog, at iminungkahi na magbukas sila ng online shopping center, dahil ang kapatid niya ay computer genius na kayang gawin ang lahat. Tulad ng pag-assemble ni Min dalawa ng baril kahit hindi niya itinuro. Sa base ng Babylon, nagplano si Lee Sung-jo na patayin si Jinman at ang pamilya nito. Tumutol si Jun Choi, sinabing walang kasalanan ang pamilya ni Jinman, ngunit tinakot siya ni Lee Sung-jo na kapag hindi sumali, mapapahamak ang dalawang anak niya, na nagpagalit kay Jun Choi. Pumasok si Bale sa ospital kung saan naroon ang ina ni Jinman, hinintuan niya ito hanggang tumigil ang Tumakbo ang mga doktor, ngunit huli na. Sa burol ng ina, pinigilan ng kuya ni Jinman ang autopsy. Si Ji-an, na patuloy na nakakabasag ng gamit, inuwi ni Jinman. Pagkaalis ng sasakyan ni Jinman, dumating ang kotse ni Lee Sung-jo sa ospital. Tumawag siya sa technical team sa isa pang sasakyan at ang technician. Agad na binura ni Lee Sung-jo ang kanyang larawan sa surveillance camera. Pagkatapos ay pumasok siya sa burol at ipinakilala ang sarili bilang matandang kaibigan ni Jinman. Humiling siya sa mag-asawa na tulungan siyang magdala ng korona ng bulaklak doon. Inakay niya ang mag-asawa sa isang rooftop kung saan naghintay na si Beo, kasama ang kanyang mga kasama. Si Jinman, habang nagmamaneho, ay nag-text kay Honda, hiniling na suriin ang surveillance camera sa ospital. Sa oras na iyon, ang bayaw ni Jinman ay gumagapang sa lupa, nakikiusap na iligtas ang kanyang asawa. Sinabi ni Lee Sung-jo sa asawa, gagawa ako ng isang senaryo. Nalaman ng asawa mo na niloloko mo siya, kaya sinaktan ka niya, pagkatapos ay tinapos niya ang kanyang buhay. Si Beo ay malakas na tumapak sa kapatid ni Jinman, habang ang bayaw ay pinatay ni Lee Sung-jo. Inilagay ng isang lalaki ang kutsilyo sa kamay ng asawa at itinulak siya pababa. Sa bahay, nakatanggap si Jinman ng tawag mula kay Jun, na nagsabi na buhay pa si Beo at papunta sa burol ng ina ni Jinman kasama si Lee Sung-jo. Nag-text si Jinman kay Honda upang protektahan ang kanyang pamangkin na si Jihan. Agad na umalis si Honda, ngunit nagmalaki ang kanyang nakababatang kapatid dahil nangako si Honda na magkakasama silang magbabarbeke ngayong gabi. Nangako si Honda na babalik bago ang hapunan, pagkatapos ay umalis, bagamat mukhang nag-aalangan. Nangako rin si Jinman kay Jihan na babalik agad siya. Nagmadali si Honda sa motorsiklo upang protektahan si Jihan, at nakita ang isang lalaki na sinusubukang pasukin ang bahay. Agad siyang lumitaw, hinila ang lalaki, at pagkatapos ng labanan, napabagsak niya ito gamit ang isang bakal na pulseras. Pumasok si Honda sa bahay at ibinigay ang sagot na pusa kay Jihan. Nakita ni Jihan ang kanyang kapatid na naghihintay sa labas. Inutusan ni Honda si Jihan na pumasok sa kwarto. Ang kapatid na may baril ay pumasok, ngunit inambush at napabagsak ni Honda. Narinig ni Lee Sung-jo ang putok ng baril mula sa labas. Nasugatan si Honda ng isang bala. Sumulong si Lee Sung-jo at nakipaglaban kay Honda, at pagkatapos mawala ng ngipin, nagawa niyang patumbahin si Honda. Nakita ni Jihan mula sa siwang ng pinto na ang kanyang tiyuhin na sumaklolo ay nadali. Nagmamadali si Jinman patungo sa ospital, sinusubukang i-text si Honda, ngunit biglang naharangan ng isang sasakyan sa isang tunel. Isang babae ang tumakbo at humingi ng telepono kay Jinman. Mula sa likuran, isang truck ang malakas na bumangga sa sasakyan ni Jinman. Bumaba si Tron mula sa truck kasama ang mga mersenaryo, patuloy na bumaril sa bulletproof na sasakyan ni Jinman. Ang babaeng may sira na sasakyan ay kasabwat din nila. Biglang bumukas ang likurang pinto ng sasakyan, at si Jinman, hawak ang isang machine gun, ay walang tigil na umatake sa mga mersenaryo. Si John Cho, ang leader, ay inambush ni Jinman mula sa likuran at sinaksak sa braso. 3 asasin ang umatake, ngunit ginamit ni Jinman si John Cho bilang kalasag, pagkatapos ay nakatakas. Sa bahay, natuklasan ni Lee Sung-jo si Jihan na nakabitin sa labas, pagkatapos ay bumitaw siya at bumagsak sa sofa. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit nabangga ng isang sasakyan, kaya tumigil ang mga humabol kay Jihan. 2 lalaki ang pumasok sa electronic shop ni Honda upang hanapin si Min dalawa. Napansin ito ni Min dalawa sa kamera at nagtago. Pumasok ang mga ito sa sikretong kwarto ni Honda, ngunit isang lalaki ang nabuhusan ng kemikal. Ginamit ni Min dalawa ang baril upang tapusin ang dalawang ito. Isinuot ng babae ang backpack at pinindot ang pindutan ng pagsira upang sunugin ang bahay. Pagdating ni Pasin sa bahay, isiye on naf gisa, sa utiting bit santing Tagalog adent, tiret diti bigyag lun no ngoy diyan is. Ayantik sa one strong case. TEQT bigsat is against dake ku isa 0% so vibian is. Lazay and sadik zeki tiret tiyan and it iseki AA im choli si vibi 50 diyan. Shop for killers. DFA, isinuot ng babae ang backpack at pinindot ang pindutan ng pagsira upang sunugin ang bahay. Pagdating ni Pasin sa bahay, napansin niyang sira ang kandado ng pinto, kaya kinuha niya ang isang armas para depensahan ang sarili.
Nagulat siya nang makitang nakahandusay si Jinman sa sahig, may sugat sa tiyan. Mabilis na tinanggal ni Pasin ang bala mula sa katawan ni Jinman. Sinabi ni Pasin, ayoko nang makialam sa Babylon. Kapag nagising ka, umalis ka na. Humiling si Jinman ng baril kay Pasin, kung tutulungan mo ako, aalis agad ako. Ipinahayag ni Pasin ang kanyang pagkadismaya dahil sinusubukan na namang patayin ni Jinman si Beo at hindi sumusunod sa utos ng Babylon, ngunit ibinigay pa rin niya kay Jinman ang isang baril na may 13 bala. Pagkatapos, umalis si Jinman. Ang mga kasama sa labas ay nagmamasid sa mga kamera sa ospital at nagbigay ng senyales kay Longhair para kumilos. Natuklasan ni Jian ang isang paparating na tao. Pumasok si Longhair sa silid ng ospital, ngunit nakalabas na si Jian. Pinabagsak ni Jinman ang dalawang kasama sa sasakyan at napansin si Longhair na pumunta sa morgue upang hanapin ang kanyang pamangkin. Kinontrol ni Jinman ang isang kalaban bilang kalasag, pagkatapos ay nakipaglaban kay Longhair. Pagkatapos ng labanan, napabagsak niya ito. Binuksan ni Jinman ang silid ng morgue at kinarga ang kanyang pamangkin palabas. Si Beo ay dumating sa ospital at nakita si Jinman na karga ang kanyang pamangkin. Kinuha niya ang baril upang patayin ang dalawa, ngunit isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa punerarya at nawala si Jinman. Si Commander Lee Jong-han ng Babylon, pag-uwi sa bahay, ay sinalubong ng kanyang apo na naghintay upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Lumabas ang kanyang anak na lalaki at sinabing may bisita ang bahay. Pagpasok ni Commander, nakita niya si Jinman na naglalaro kasama ang kanyang apo. Sinikap ni Commander na maging masaya sa harap ng kanyang pamilya. Inilapag ni Jinman ang baril sa mesa at sinabi kay Commander, may 5 bala pa sa magazine, sapat para sa apo mo, anak mo, manugang mo, at isa pa para sa iyo. Isang oras na akong nandito, pero hindi ko ginawa iyon. Ang nanay ko, kapatid at bayaw, pati ang kaibigan ko, nawala na. Sapat na ba ang parusang iyon para sa mga ginawa ko? Kung ititigil mo, ililibing ko ang lahat hanggang mamatay ako. Tinawagan ni Commander si Beo at sinabi ni Jinman na titigil na siya at tinanong kung kaya rin ni Beo na tumigil. Tumawa ng malakas si Beo. Sinabi ni Jinman kay Pasin, kaya ng Babylon na tumigil, pero si Beo hindi. Kailangan ko ng pangmatagalang plano. Inakay ni Jinman si Pasin sa isang liblib na lugar at sama-samang gumawa ng plano para magtayo ng isang tindahan sa ilalim ng lupa. Hinanap ni Jinman ang nakababatang kapatid ni Honda, si Breeze, at hinikayat ang batang henyo sa computer na sumama sa kanya. Mula rito, habang naglalakad si Min dalawa sa isang eskinita, sinundan siya ng isang estranghero. Gumamit siya ng baril para lumaban, ngunit mabilis siyang napigilan ni Pasin at nagsimula silang mag-usap. Pagkatapos, dinala ni Jinman si Jian sa bahay na ito para tumira, at si Joder ay masigasig na tumulong kay Jinman sa pagtatayo ng shopping center. Si Min Hyun naman ay sinanay at tinuruan ni Pasin. Ngunit si Jinman ay laging nababagabag sa takot na gagantihan siya ni Beo. Balik sa kasalukuyan, kinarga ni Pasin si Min dalawa sa kama at tinanggal ang bala mula sa kanyang katawan. Natuklasan ni Breeze ang isang pader at naamoy ang pulbura sa mga siwang ng ladrilyo. Napagtanto niya na si Jinman, ang kanyang amo, ay lihim na naglagay ng bitag doon. Si Dongmin, na nakabitin sa ilalim ng lihim na silid, ay nagising, nagpumiglas, at nagawang putulin ang lubid, nahulog sa lupa. Sinubukan niyang maglagay ng password para makalabas, ngunit hindi niya alam ang code. Umupo si Min dalawa sa computer upang pasukin ang sistema ng Murder Help. Pagkagising ni Min dalawa, sinabi ni Jian, huwag kang mamatay, gusto mo ba ang nakababatang kapatid ko? Nag-iniksyon si Min dalawa ng gamot na pampawala ng sakit at sinabi kay Jian, darating na si Lee Song-jo. Inanunsyo ni Pasin na kailangang magtago sa tindahan, ngunit pinigilan siya ni Breeze, na nagsabing, ako ang naghukay ng tindahan, ligtas doon. Ipinaliwanag ni Breeze, puno ng bitag ang tindahan na itinakda ng amo, kahit si Pasin ay hindi alam ito. Sa loob ng 14 na taon, palagi kaming nagbantay ng amo sa tindahan. Kung walang tao roon, ituturing ng sistema na may panganib at titigil ang lahat ng makina sa loob ng 24 oras. May 20 oras 30 minuto pa tayo, ngunit may guy na nakapasok sa server ng tindahan. Sinuri ni Breeze at sinabi kay Jin, si Jungmin ang nakapasok sa server ng shopping center. Sabi ko na, huwag kang magtiwala kay Jungmin. Biglang nagising ang robot na aso, umikot dahil sa short circuit, at naglabas ng malakas na ultrasonic waves na nagpabingi kinamin dalawa, Pasin at Jian. Sinubukan ni Pasin na barilin ang robot, ngunit hindi ito tumigil. Nahimatay si Breeze dahil sa sakit. Inutusan ni Pasin si Jian na tumakas sa pamamagitan ng tunel sa banyo. Itinayo ni Jin si Breeze at hinila siya papasok. Sinubukan ni Min dalawa na hampasin ang robot ng baril, ngunit isang sasakyan ang biglang dumating. Bumaba ang magkapatid na kambal at si Lee Song-jo na naipit sa pinto. Isang kambal ang bumaril kay Min dalawa, ngunit inatake siya ni Pasin. Inanyayahan ni Pasin ang dalawang dating kasamahan, ngayon, sabay-sabay tayong pumunta sa impyerno. Inilapag ng dalawa ang kanilang armas at nakipaglaban kay Pasin gamit ang kutsilyo. Naglaban ang tatlo upang magpasya ng panalo. Pumasok si Lee Song-jo sa silid upang hanapin si Jian at bumulong. Noong bata ka, nakatakas ka sa akin sa bintana, pero ngayon, walang bintana para tumalon. Sumugod si Jian, ngunit pinabagsak siya ni Lee Song-jo. Malakas na hinampas ni Breeze si Lee Song-jo mula sa likod upang iligtas si Jian, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Lee Song-jo. Sumampa si Breeze kay Lee Song-jo upang makatakas si Jian. Tumakbo si Jian sa kabilang gilid ng sasakyan at nakita si Pasin na mabangis na nakikipaglaban sa dalawang kriminal. Kinuha ni Lee Song-jo ang baril at paulit-ulit na bumaril kay Joder. Isang kambal ang sumugod kay Jian, ngunit pinigilan siya ni Min dalawa. Ginamit ni Pasin ang isang sirang painting upang tapusin ang isang kalaban at sumigaw kay Jian na tumakas.
Nasaktan ang natitirang kambal sa pagkamatay ng kanyang kapatid at bumaril kay Pasin. Tumakbo si Jin sa opisina, hinabol siya ni Lee Sung-jo. Tumakas si Jian at kinuha ang baril ng isang namatay na mersenaryo para depensahan ang sarili. Pumasok si Lee Sung-jo at nakita ang mga mersenaryong nakahandusay sa isasahig. Kinuha niya ang singsing mula sa kamay ni Kapitan Kim at isinubo upang suriin kung totoo. Biglang nagliwanag ang ilaw sa silid, lumabas si Jian at tinanong si Lee Sung-jo, "Ikaw ba ang pumatay sa mga magulang ko?" Narinig ni Jian ang ingay mula sa likod, kaya lumingon siya, at sinamantala ni Lee Sung-jo ang pagkakataon upang tumakas. Si Jungmin ay umahon mula sa lihim na silid, nakakita ng machine gun sa sahig, kinuha ito, at binaliw ang pagbaril pataas, habang malakas na nagsisigaw ng mga panlalait. Ang Babylon ay isang masamang organisasyon. Ako ang pumatay kay Jong Jinman, pero bakit ninyo inaagaw ang kredito ko? Narinig ito ni Lee Sung-jo at medyo nasaktan. Patuloy na kinakalabitan ni Jungmin ang gatilyo, ngunit naubusan na ng bala ang baril. Kalmadong lumabas si Lee Sung-jo at sinabi, "Mga tanga, madalas nag-aaksaya ng bala," at binigyan si Jungmin ng isang mabigat na hampas. Bumaba si Jin sa lihim na silid ng shopping center. Tiningnan ni Lee Sung-jo ang lihim na silid at napagtanto na kaalyado niya ang hinampas niya. Wala nang magagawa, kaya bumaba rin siya sa lihim na silid upang hanapin si Jin. Sinubukan ni Jin na buksan ang kandado ng imbakan ng armas, ngunit napansin na nakababa na si Lee Sung-jo. Tinitigan ni Lee Sung-jo ang shopping center na itinayo ni Jinman at bumulong, siguro malaki ang kinita niya rito. Kaya gusto ng Babylon na agawin ito. Napansin niya si Jen sa itaas at nagpaputok ng maraming bala, ngunit mabilis na umiwas si Jen. Sinuot ni Lee Sung-jo ang laser glasses at naglagay ng mga laser bomb sa buong silid, habang sinasabi, "Pasensya na dahil pinatay ko ang mga magulang mo, pero marami rin namang pinatay ang tiyuhin mo. Magkakasama kami noon, pero sinira niya ang mga kasamahan niya. Kung may galit ka, sisisihin mo ang tiyuhin mo. Namatay na siya, pero iniwan kang nagdurusa sa edad na ito." Habang gumagalaw si Jian, nadaanan niya ang isang laser bomb na sumabog at nagpavangis sa kanya. Sinamantala ni Lee Sung-jo ang pagkakataon upang atakihin siya. Lumaban si Jian, ngunit naubusan ng bala ang kanyang baril, ngunit nakakita siya ng isa pang baril sa sahig. Sa itaas, ang natitirang kambal ay dumaan sa lihim na daanan sa banyo at nakarating sa isang pader na parang lihim na pinto. Sinipa niya ito ng malakas at sumabog ito ng malaki. Binalot ni Jian ang kanyang sugat at umiyak ng maisip ang bagong buhay na inihanda ng kanyang tiyuhin para sa kanya. Nagising si Breeze, protektado ng kanyang bulletproof vest. Sa lihim na silid, habang hinintay ni Lee Sung-jo si Jian, biglang nagliwanag ang isang forklift. Itinaboy ni Jian ang forklift patungo kay Lee Sung-jo, ngunit mabilis itong umiwas. Sa kasamaang palad, nadikit siya sa laser bomb na kanyang inilagay at napavangis siya patungo sa mga kemikal na inihanda ni Jian. Hinamon ni Lee Sung-jo ang tapang ni Jian. Binaril ni Jian ang mga kemikal sa sahig na nagpasiklab kay Lee Sung-jo, ngunit naaktibo ang fire suppression system ng tindahan at napatay ang apoy. Susugod sana si Lee Sung-jo, ngunit binaril siya ni Jian sa noo. Itinayo ni Pasin si Min dalawa. Bumaba si Breeze sa shopping center at nakita si Jian na nakaupo sa sahig, kasama ang walang buhay na si Lee Sung-jo. Inanunsyo ni Breeze na buhay pa sina Pasin at Min dalawa. Sinuri ni Breeze ang sistema ng murder help at pinuri si Jungmin, magaling talaga siya, nakapasok siya sa seguridad. Biglang napansin ni Breeze ang maraming sasakyan na papunta sa base. Malamang mga asasin ito na dating nakipagnegosyo sa amo. Sa labas, maraming kriminal ang dumating, may hawak na armas, at nagtipon upang atakihin ang mga nasa loob. Natuklasan ni Breeze na inilagay ng Babylon ang lahat sa listahan ng pag-atake, na may $1 milyon na gantimpala bawat isa, kaya napakaraming asasin ang dumating. Tinanong ni Breeze si Jian kung paano ito haharapin, ikaw na ang may-ari nito. Inutusan ni Jian si Breeze na buksan ang imbakan ng armas, kinuha ang isang martilyo, at hinampas ito sa sahig. Sa itaas, sinabi ni Pasin kay Min dalawa na nagpadala na sila ng karagdagang tao, kaya walang makakapasok sa shopping center at ligtas si Jian. Kailangan nating magsarili, anya. Maraming asasin ang pumasok sa bodega ng mga plastic agricultural pipes. Lumitaw si Breeze, nakatakip ang mukha, may suot na karatulang "Huwag bumaril" at may dalang megaphone. Mula sa lihim na silid, nagsalita si Jen sa mikropono, "Kumusta sa lahat ng mga customer? Ako ang bagong may-ari ng murder house," apo ni Jinman. "Una, gusto kong magbigay ng regalo sa mga dumating dito." Inihagis ni Breeze ang ulo ni Lee Sung-jo. Inamin ni Jen na siya ang pumatay kay Lee Sung-jo. 6 sa bodega, 6 sa sala, 6 sa hardin, 18 lahat, may pulang code. Kung umalis kayo ngayon, walang mangyayari. Ang $4 milyon na premyo ng Babylon, hati-hati ko at ipapadala sa inyo ng walang buwis. Mula ngayon, pwede kayong makipagtransaksyon sa akin.
Pananatilihin ko ang inyong mga code at maaari pa akong magbigay ng mas magandang presyo kaysa sa tiyuhin ko. Pero kung ipagpapatuloy ninyong agawin ang posisyon ko, mamamatay kayo rito. Bilang ko hanggang 3 para magdesisyon kayo. Nagsimulang ibaba ng mga asasin ang kanilang armas at sumang-ayon sa alok ni Jen, kaya umatras sila na ikinahinga ng maluwag ni Breeze. Pagpasok ni Pasin sa silid, nakita niyang nakapahinga na si Min dalawa. Bumaba si Breeze sa lihim na silid nang hihina dahil sa peligrosong ginawa. Umakyat si Jen, naglibot sa nagulong bahay, ngunit hindi niya nakita sina Pasin at Min dalawa sa silid. Lumabas si Jen, umiyak ng malakas at bumagsak, sumisigaw dahil sa mga nakakakilabot na pangyayari. Biglang may dumatig na boss. Kinuha ni Jen ang baril, handang lumaban sa iba pang assassin. Bumaba ang isang lalaking may balbas at sombrero. Si Jen ay nakilala siya bilang ang driver na naghatid ng abo ng kanyang tiyuhin sa sementeryo. May dilaw na code ang lalaki at dumating upang linisin ang lugar. Mula sa bus, maraming tao ang dala ang mga espesyal na kagamitan upang linisin ang gulo sa base ni Jen. Pinayuhan siya ng lalaki na pumasok sa shopping center dahil delikado pa sa labas. Isang empleyado ang tumakbo at sinabing may paparating na sasakyan. Lumabas si Jen at nakita ang taxi ng kaibigan ng kanyang tiyuhin na si Jinman. Biglang bumaba mula sa likod ang buhay na si Jinman, sinusuportahan ng isang kaibigan. Nagkatinginan at ngumiti ang magtiyuhin at apo. Sa likod ng pagkabuhay ni Jinman, marami pang hindi na ipaliwanag na detalye, kasama na ang hindi paglitaw ni Bio sa huling episode na nangangako ng susunod na bahagi ng pelikula. Hanggang dito na lang ang video. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, pindutin ang like at mag-subscribe upang suportahan kami. Magkita tayo sa susunod na mga video.